hapon, ang atong ikaton, ang mga katawhan sa New Testament. Usa may mga principles nga atong ma-learn sa ilang kinabuhi. So, muna ipadayon nato mga igsoon, ang people in the New Testament, ika 168 nato nga pag-estudyo, kabahin sa mga katawhan. And nagpabilin ta mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Apostle Paul. Ikaupat nga bahin ni sa The Life of Paul, mamarog ta palihog, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, we commit our life unto you, O Lord God, sa panimbahon karong hapon. Tuguti, Lord, nga masabtan na mo ang mensahe. Tuguti nga ma-deliver nako ang imong mensahe sa yano nga pagpasabot. And allow the Holy Spirit, Lord, to move into our lives nga maugyoy mahimong teacher sa matag usa. And I pray that we could give honor and glory sa panimbahon karon nga ang matag usa naa ang full attention diha kanimo, Lord, sa pag-receive sa imong mga instructions. And again, I'm asking you please to use me, to empower me this afternoon for your glory. In Jesus' name, amen and amen. You may take your seat, please. Ikaupat nga bahin sa punto nga atong isgutan kabahin ni Apostle Paul, which is Paul the missionary. Ang pagka-missionary ni Apostle Paul. Now, masabtan na to, kaning missionary mga kaigsuonan, dili ni siya kanang imuhang kaugalingon nga murag voluntarily ingon ana. Asa man ni nagsugod ang pagka-missionary. So God calls His people to serve. Paul's missionary journey teach us to obey God's call and bring the gospel to others. So ang pagbuhat sa ministry, ang pagka-missionary is a calling. Mura na siya og special call mga igsoon. Ang salvation is a call naman na daan. We are called to be saints. Gitawag ta para mahimong anak sa Dios. Pero among sa mga anak sa Ginoo, dunay special call nga buhaton ng Ginoo diha sa iyang mga pinili para mubuhat sa extraordinary job. Okay, mag-study biya tatanan. Pero ang pastor daghan kay studyhan. Dili lang kay ang mga lesson, isadihan pag yun niya ang mga tao. Mura naging negosyante ning pastor kay ang pagdeal man sa mga attitude sa mga tao, di man nato makuridas mga igsoon. Nga usara ka klase nga style sa pag-atiman sa mga tao, dili man. Kay ang kani mura man ni siya parihar gyapon mga igsoon ana mga negosyo nga people's business. Sa dihang na namaligya ka og mananitan kaning cookware, dili man cookware ang imuhang negosyo jud. Ang negosyo nimo ang mga tao. Kay mo may imong gidilan, mo imong giistudyuhan unsa mga klase nga tao kay nga dili siya ka-refuse sa dihang imo nang i-offer. Mo sa ni sa salvation message. Nag-offer ta sa salvation message, daghan kay mga tao nga murag mo islag dayon. So imo nang istudyuhan unsa man nga klase nga approach buhaton nako aning tawhana. Kay kinahanglan man niya i-receive. Messenger man ta, kita ga-deliver sa product sa negosyo sa Ginoo. Ug ang negosyo sa Ginoo mga kaigsuonan, ang produkto nga iyang gibuhat is the gospel of the Lord. Mao'y gipasuroy sa Ginoo, ipaadto sa mga tao gyud, i-deal gyud na nimo. Di ba? Mao na word nga gigamit na to. Nag-deal ko karon diri. So dapat ma-close nimo, dapat makuha gyud nimo ang atensyon sa usa ka tawo para dawato niya ang product nga imo gidala, which is the gospel of the Lord. And that is our mission. Gitawag na siya mission sa tanang mission. Mo na gitawag the Great Commission. Nga gipadala ta sa kalibutan mga igsoon para anang buhata. Wala na mulabaw pa ana. So si Apostle Paul naghatag siya diri sa iyang through his ministry, naghatag siya og lesson nato nga di nato langay-langayon.
no? Atong dadto ng ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Now, tulo ka butang under ani mga igsoon. Number 1, si Apostle Paul is called by the Spirit. So dili lamang kay si Apostle Paul ra ang gitawag sa Espiritu, kundi tanan nga mga pastor, tanan nga mga missionary, tinawag na sila sa balang Espiritu. Wala na sila mga kaigsunan nga niingon, pila di ay kuan, pila di inkamon anang missionary. Di ba mamanay kasagaran may tabo nga unsa nga profession ay imong kuwaon? Tanaw na yung dato kay kasagaran doktor ako nahibawan. Dato yun no? Magdoktor pug ko. Dili tungod kay gusto ka motabang og tao. Kung dili gusto ka sa income sa doktor, mo na nahitabo karon daghan kayo nagdoktor nga dili nila love ang ilang profession. Ang love nila ang income. Di ba? Unsa man na profession nga perting kapuya unya lisod kaayo madato. Teacher. Mo na saludo ko ana mga teacher nga intentional jud ka nisod anang nga profession nga kaybaw ka di yung ka madato diha. Gawas na ko magtukod kang imong eskwelahan. Pero kung mag-teacher ka, tanawa ra gud, interviewha ra gud na mga teacher nga sugod sa ilang pagkadaga hantod na minyo sila, hantod tiguwang na ang uban gani diha pa na teacher 1 tiguwang na. Kay natalagyanan mga igsoon. Pero di na nila gibaliwala na nila ang kakapoy kay tungod naa sila kalipay nga moatubang sila sa ilang mga estudyante ug motudlo sila. Mao na gitawag mga igsoon og passion. Amen? Naa sila'y kalipay to do that. Pero, daghan sad kaayo mga tao nga ang reason sa ilang pagkuha og profession is the income. Amot lang kamo unsa inyohang tan-aw nganong kana imong gikuha. Kay ang kaning mga mature nga mga Christian, aw kani akong kuhaon kay magamit yun ni sa Ginoo. Saludar ko nimo. Kung maunay imohang motibo. Pero kung imong motibo, kani ako kay daghan kayo ning opportunity sa abroad. Di gyud ko mosalute nimo. Because that is a selfish motive, selfish nga reason. Ang reason ana tungod kay sa pagpili pa lang nila og profession, sayop na ang ilahang reason. Mo sa ministry, kaning pagkapastor, kaning pagka-missionary, dili ni tungod kay naninduta des kinabuhi aning pastor no. Laliman ka tan-aw nimo ha, may kay kam kwenta ba. Tan-aw nimo ha makamimbro lang kag usa ka libo. Abi niya ana ka sayon. Makamimbro lang kag usa ka libo. Unya mohatag lang bisag tag 100, pila na? Una-una aguna. That is 100,000. 100 ra na ha. What if na mohatag og 200, medyo generous. Agoy, wa gyud siya sa iyang unahuna mga igsoon, wa gyud siya sa kanang ipalusot gyud nimo ang teaching sa Ginoo ba. Kay kung mahatag gyud nimo imong teaching, kung unsa gitudlo sa Ginoo, kanang 100, 200 nga offering, that is very lame. Very lame. Nga naman, sa tithes pa lang atong isgutan mga igsoon, pila man di ay imong gi-income kung ang imong tithes 100. That is 1,000. Mabuhi ka ana. It must not be real. So nanulis ang Kristohano na kay maura na imong tithes. Unya maura na iyang gikwinta. Hasta siya di ay way plano magtudlo og tinuod. Dili ingon na naon nimo pagsuod sa ministry, tanawa pilay kitao no. Di na nimo ihatag, di na tagaan nimo og kana bitong value ba kana nga area of finances kay ningon ang Ginoo, I will provide all your needs. Siya'y bahala sa imong panginahanglan. Ang imo is matudlo nimo ang gipatudlo sa Ginoo which is the most important message, the gospel mga igsoon. Maunay naa sa motibo ni Apostle Paul nga ang ebanghelyo mahatag ngadto sa mga tao. Dili na sig kwinta-kwinta mo na calling gyud importante ani.
Mo na daghan kayo karon nga nasulod sa ministry kintahay mga kaigsunan nga ang ilang motibo lahi na. No, ang uban nga mapugos sila og ingon ana kay ngano man dagko na makitag tithes, mas may pakita na lay control, maghimo na lang tag simbahan. Napoy mga tao ingon ana kay di sila gusto nga i-release nila ilang tithes, gusto sila mo control. So, it's either mag-hire sila og pastor, nanay mga na sa una pang panahon nanay mga ingon ana, pero naasta lay negosyo naguba. Nga hasta mga pastor god mailan ang panawgon ingon ana nya nay kanang conference kintahay, pastors conference, ingon na pag-imbitaron nila, nya dito sila mamili kinsa ila pawalihon anang Domingguha, na sila i-hire. Di man na church. Dili ka pwede magnegosyong simbahan niya, mag-hire ka, unya pagkauman imo ra tagaan og love gift ang pastor, unya magkwenta-kwenta din ka dito, ginansya taron da. Unsa man ni simbahan negosyo ni sa tao? Dili oy, negosyo ni sa Ginoo. Ang puhunan niya si Kristo, ang halin dapat nga makuha sa Ginoo kinabuhi sa mga tao. Nga maoy maad nato didto sa buluhaton mga igsoon. So Apostle Paul was called by the Spirit and dili ni nag-focus sa iya sa tanan ni mga kaigsuonan. Missionary work begins with God's call, not man's ambition. Na dili kay ko ambisyon gyud nako nga ma-missionary ko laliman ka. Plitihan ka sa mga membro nga makaadto ka anang lugar unya padad-an pa kag support laliman ka ana kayahay ana. Uy mga igsoon ko mora na gitan-aw nimo. Di ka wa kay plano manarbaho dito sa buluhaton sa Ginoo. Ang imo rang concern nga uy wa na may support diri. Kaya kanang tinuod nga kanang magbubuhat sa buluhaton sa Ginoo, wa nagatan-aw support mga igsoon. Mularga na bisag way klarong support kay ang pagsalig ana tuwa sa Ginoo. So kung ambisyon na ni, di gyud na mo lahutay. Kay di man ana kasayon ang buluhaton sa Ginoo. Dapat imo gyud nang susihon gyud na nimo gitawag baka. Okay lang ni ato ang mga extension nga mga churches ingon ana kay it's either mubuhat jud ka o kanang mag-missionary jud ka o mag-pastor jud ka, training na nimo. Pero ni help ka sa imuhang simbahan, that is your ministry. Di man necessary nga mulakaw jud ka. Na-train ka diha, that is your advantage. So dili ta pwede mo padala og missionary kung dili ka makaagi og extension church kay diha man na imong training. Walay usik sa panahon, realidad man eh. Unya, redeeming the time man ta. Redeeming the time. Mabitaw na sa pagtudlo ni Christ, mga igsoon sa iya mga apostles, actual jud gidaan niya dito sa field. Gipakita jud niya mga kaigsunan, wala niya dada sa Rome, o niya iyang gilecture. Lahi ang buluhaton sa Ginoo. Kinabuhi man ni atong giatiman. So, actual, imo yun ang buhaton mo na sa extension church na to. It's either that is your ministry nga imong ambag mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo, or that will be your training so that one day inigtawag sa Ginoo nimo, ready to go na ka. Di ba? Ya ato maning atong gipaning kamutan ng mga tent maker ta. Tent maker mao na badlongon nato ni mga kaigsunan kaning kuan kay dapat istrikto ta ani. Kay daghan na mga kasimbahan na naguba tungod sa negosyo. Ang negosyo mo hinungdan ngano nag-away-away sila. Mo na i-control nato mga igsoon nga kana mga business dili pwede sa buluhaton sa Ginoo di nato pasudlon. Kana maka-cause og trouble ba? Di nato pasudlon i-prevent nato. Kay ngano man makaguba na ang yawa, pwede na siya mo feed. Mao na kinahanglan mo agi tanan kung kinsa ang gibutang sa Ginoo, which is kuan nga ako may gihatag sa Ginoo ninyo diri as your authority, ato nang i-screen. Kay ako'y manubag ani tanan mga igsoon. Ako na to, mao na nga ayaw mo kuan nga, si pastor ganani siya mo negosyo. Negosyo kita tag kuan ato negosyo. Di na ma-in tune sa ato ang gibuhat. Mao na mag-careful sad ta. So, called by the Spirit, Acts 13.
1 and 2. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius and Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. So daghan kayong pundok dito nga mga tao kuan gyud sila, gihinganlan sila mga kaigsunan. Tanawa sa verse number 2. And they ministered to the Lord and fasted. Sila tanan ha. The Holy Ghost said, separate me, na ay gipili. No? Daghan sila kapundok ha. Pero pag abot diri sa unahan sa verse number 2, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work thereunto I have called them. So sa mga tinawag, nagpundok ni sila, mga tinawag ni tanan, na ay mga special call nga buhaton ang Holy Spirit. Ug ihatag na sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga iyang tawgon, mahimo na siya, gitawag na nato nga burden. Nga di ka katulog, na apirmi sa imong una-una, kanang butanga, I need to go to that place, I need to do this. Bisag unsaon nimo di ka kalikay mga igsoon. Mao na siya kung nakasuway na mo nga naay calling. Ako mao na experience nako. Wala na di jud nako mawagtang sa akong una ba. Nga mao'y nagpabilin pirmi inig uli, mao'y akong nausaw-una niya excited kay ko di ko kasabot. Inig adto sa akong trabaho kanang mao'y makita nako ang kanang gipakita sa Ginoo unya di nako ginahinay nga di nako kasabot sa akong trabaho. So there must be a call. Manawag ang Holy Spirit, ihatag na sa imo, ipaklarog yun na niya mga kaigsunan. Si Jeremiah, gitawag sa Ginoo, naapa siya sa tiyan. Jeremiah, please. Mga pamaagi ni, no? Mga circumstances nga makita nato sa Bible nga ang Ginoo nanawag. In Jeremiah chapter 1 verse number 5, ingon sa Bible, before I formed thee in the belly, I knew thee. Tanawa, naapa sa tiyan, gitawag na. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. So, infant pa, giguskugo siya, prophet ni. O, kinsa pa man, nga gi-ordain na, naapa sa tiyan, Samuel. Wala gisuwat diri sa Bible, mga igsoon. It is being promised by Hannah to the Lord, nga kung tagaan ko nimo og anak, Lord, kung tagaan ko nimo og anak, ako ning ihatag nimo. So, gimabdos pa, kay bawnag para asa siya. So na ay mga ingon-ana nga mga instances diri ang sa kan Jeremiah naan lang gyud siya kanang word gyud nga mabasa nato nga niingon gyud ang Ginoo nga before I formed thee in the belly I knew thee. Ingon-ana ka powerful ang Ginoo mga igsoon. And you need to believe in God's calling. So ang pangutana, basin na ay tinawag diri nga nagsigi kag lugnot. Or basin volunteering kay ta pero wa ka gitawag. You need to know kung asa nimo ibutang imong kinabuhi. Kay dili man tanan palakwon. Sa kadaghan nila nagpundok mga kaigsuonan, duha ang gitawag para mulakaw. Wala gitawag tanan, lisura pud tawgon ta tanan nya mabiyaan ni diri. Ha? Dili na magpadaghan, mura na taog kanang balin tanan. Nya wa na wag. Dili na siya mao ang prinsipyo sa Ginoo. What about in Galatians chapter 1? Galatians 1:15 to 16. Galatians chapter 1:15 to 16. Unsa may ato makita diri mga kaigsunan? Paul was separated by God's grace. Grasya sa Ginoo ang
Kanang separate kang Apostle Paul. Atong basahon sa 15 to 16. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Tanawa ha? Unsa ang iyang statement nga gibuhian? When it pleased God, who separated me from my mother's womb, Ginoo, magyud anak mo yung naghimo, and called me by His grace. In verse number 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately, tanawa ha, unsa iyang gibuhian diri, immediately I conferred not with flesh and blood. Naana ang calling sa Ginoo, dili na ka magsigi og panangin dito sa mga tao, unsa ka no, magsigi ka og pangayog counsel sa mga tao nga gitawag naman ka sa Ginoo. Immediately ni kuan siya, nisunod siya, wa na siya nangayog opinion sa mga tao. Ginoo naguna nagtawag nimo niya, mangayo pa ka og opinion sa mga tao sa kay mo ikasultian nimo. Mo kuan ko, mugo ko o di. Unsa ka diha? Napabay mo labaw pa sa wisdom sa Ginoo mga kaigsunan? Mo ni mag-careful ta, tanaw na niya atong kinabuhi mga kaigsunan. Basig na akay calling. Kay kung dili ka mo respond magod sa call, mura ka og kanang tuliling ba? No? O sa kuan pa trililing. Grabe kay effort pero way kapuslanan. Daghan kayo mga trililing sa simbahan. Grabing effort gibuhat pero di mapuslan sa kinatibuk-an. Nga naman, because you disregarded the call. Basi gitawag ka ba? Gitawag mo nga mahimong Sunday school teacher. Special man na gyapon. Gitawag ka nga mahimong extension church. That is a call. No, naiuban gitawag ka nga mahimong missionary. Ikaw gyud ang mulakaw gyud para mag-start og buluhaton sa layo nga lugar. Wa man ta kay bawo sa call good. Pero gasigi kag disregard, gasigi ka og kanang kuan na sa likway sa call nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kay wa ka kasabot, mura ka gadamgo ba? Mura ka you are in a trance. Nga naay vision gipakita pero mura gibaliwala ra nimo. Mao na ang imong effort tanan nga buhaton sa buluhaton sa Ginoo, it is not guided by the Lord until mo respond ka sa call. Ingon si Apostle Paul, immediately. Nakita ninyo iyang immediately? Grabe to mo, ito yung pinaka-immediate mga kaigsunan, nga ang iyang tinguha to persecute the believers, unya, gitawag siya sa Ginoo para mahimong alagad sa Ginoo, tanawag unsa ka twist ang iyang utok o kasing-kasing. Nga imbis siya mo persecute, tuwa naman siya sa grupo nga iyang persekuton. Oto'y klaro nga immediately. Unya wala siya nangayo pakitambag ba sa mga kauban dito sa mga persecutor, mga igsoon. Wala siya nibalik. Niuban na siya sa mga apostles, sa mga disciples. Di man to niya mga peers, di man to niya mga kauban good. Dito mga kontrato niya sa iyang kanang original nga pagkatao, sa iyang pagkasol. Pero pagtawag sa Ginoo niya mga igsoon, pag-ingon sa Ginoo niya adto sa kadidto dapita, no? Pagkikita ni Ananias, wa gyud siya ningon oy nga magkikita sa ko sa akong mga kauban. Ako sa ni klaruhon kung unsa ba ni para way kuan ba, walay clash. Di ba? Okay, daghan mga tinawag oy makikistorya usa sa ilang mga barkada. Sa gani nya maipiktuhan ra ba ni atong mga tulumanon sa kinabuhi? Wala na. Kay special the highest calling man na. Kung tawgod ka sa Ginoo, that is a special call mga kaigsunan. And that is why gipakita ni Apostle Paul how to respond when you are called by God. Do not confer to flesh and blood. Ayaw na pangayo og counsel, opinion, suggestion sa mga tao kung gitawag ka sa Ginoo. Focus on the call. No?
So, Apostle Paul is called by the Spirit. Ikaduha, commended by the church. Importante kayo ni. No? Kinahanglan, aprobado sa simbahan. Missionaries are supported and sent by the local church. Dili pwede nga, bukalit na kag tunga diha anag simbahan na, kay magpa-send out ka. Dili pwede na. Dapat aprobado ka, na ilhan ka. How can the church approve you kung mao pa inyong pagkakita nga gi-present ka diha? Wa man na sila kailan nimo. Dapat naa ka diha ka gikan sa simbahan, diha ka nagtubo, na ilhan ka diha, nakita ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo diha. So, kampante ang simbahan, kay mo padala biyag appeal ang church. Dili raman pastora ang magpadala. Ang church, kay ang church mo support. Di man nga ipadara nato mga igsoon, paggubat dito, ikaw rin bahala diha. Mo suporta kay ang pagsugod sa ministry, dili man na anak ka kuan dayon nga mabuhi dayon siya dito financially. Mo nang gibuhat na to as a tent maker, dili na kayo lisod nga moadto ka dito because you have your own business going to an area to do both business sa Ginoo, gigamit ang business nga literal. So it goes together. Mao na siya tent making mga igsoon. Nakuha na to. Dili kay nanupi ka nya mo na imong tent making. Wa naman kay panahon ana. Di ka kasulwining oy manupi ra ka. So kinahanglan mailhan gyud sa simbahan. Kay lisod man kaayo nga magpadaka dito nya kinahanglan biya na connect biya na gyapon sa mother church. Mao na nay gitawag og mother church kay para mao nay mo padala dito sa mga missionary sa mga lugar kung diin sila mag-start og work. Unya, mao na to'y anak na to siya. Dili pwede nga na kay makitan diha nga saag nga mga magwawali kintahay nya kay imong ingnon nga isend out ka ha, anak na sa ministry. Dili na ingon na oy. Ang kasagaran nga nagbuhat ana supported by somebody unya magpahumot sila daghan na may work. Dili man ingon na, dili sa tawo ta magpahumot, arita sa Ginoo magpahumot mga kaigsuonan. Following and doing in accordance to the will of God. Naana sa iyang pulong gitudloan ta unsaon na mga kaigsuonan, it should be done according to His will, not to the will of people. Nasabtan na to? Nasabtan ba na to? Okay. So, it must be commended by the church. Acts 13:3. Acts 13:3. Ingon sa Bible, and when they had fasted and prayed and laid their hands, wala ni dapati ha, naglay hands, ingon na ba? And laid their hands on them, they sent them away. They sent them. Kinsa man ang they? The church. Kinsa man ang them? Si Barnabas o si Saul. Gipadala sila sa specific nga journey. So naagyoy church nga mo send out mga kaigsuonan. In Acts chapter 14, sa sunod nga chapter, Acts 14, verse number 26 to 27. 26 to 27. Ingon sa Bible, and then sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. 27. And when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Naay reporting nga nahitabo. Ngano man, naamay nagpadala, so after nga gibuhat nila ang ministry dito, nibalik sila, kung diin sila gipadala, then gi-rehearse nila, ilang gi-report. So naay connection gyapon. So, klaro kayo ha, sa 27. And when they were come and had gathered together, the church together, they rehearsed. Tanan gyud, tanan. So meaning, nagtrabaho gyud to ang gipadala. Dili pwede nga, dili mo trabahoon ang imong, ang reason, nganong gipadala ka. So dili pwede nga gipadala na ka as missionary. Uya na
Nanginabuhi ra ka dito, nangwarta ra ka ba? Wala ka nag-soul winning? Wala ka nag-make og disciple? Dapat ang first yun nimo pangitaon, kinsa man imuhang disipulon. Then from that person, mukatag na para ligon ang buluhaton sa Ginoo. Ang nahitabo kay mangitag kwarta nya pagkahuman ini ka Sabado manginvite og mga tao nya pagkahuman walihan salvation nya pagkahuman pagkalunes mangita na sa kwarta nya pagkahuman ika Sabado mangita na sa manginvite na sad kay magpundok nya walihan wala gyagi na mga igsoon nga nindot. Dapat naagyud kay disipulon. Yes, usara na kabuok. Gisugdan nimo, usara na kabuok ang imong gisugdan. Pero pag natudluan na nimo, duha na mo sunod. Pag natudluan na niya, unya kuan na, nag-multiply na mo. So, sa siging pakli sa panahon, nanaghan mo nga kamao. Di ba? Dili kay nanaghan nga di kamao. Unya, puro sa na nimo inimbitar. Bisan pa magpa-promo ka 5 kilos of rice. Ha? Attendance. Muna galinya na diya sa simbahan nimo, mura na kag tindahan og bugas. Kaya ang manimba magdag bugas. Na mga kuan na ingon ana nga klase nga kuan we don't make promo in the church. Kay pulong sa Ginoo ra ni na diri the reason why they come because of the word of God and the word of God alone. Likayig yun na ninyo nga ang motibo sa manimba bugas. Ang motibo sa manimba, hamburger. Naato ta, manimba ta kay na ipaburger ron, paburger karon. Unya sunod na inigbitar nimo, unsa may naaron, unsa na may budget. Unsa man na nimo? There's no other reason why we come to church but for the word of God alone. So kung maunay imong mamold sa usa ka tawo mga igsoon, disciple ang tawag na. Dili na sila nga kanang muanha lang tungod kay naay gikinanglan. Naa gyud disciple gyud na siya. So in 2 Timothy chapter 1 verse number 6. Sa King's Bible, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hand. So naa diha pagkakisyo na makita nato the laying on hands mo confirm na siya sa ministry. Kabantay mo kanang before i-send out, before sila gi-send out, na laying of hands. So mo na may tabo diri pag naay mag-extension church, for example, ato siyang i-lay hands. Kaya ato siyang tagaan og authority. Tagaan ato siyang kanabitang approval to begin what needs to be done. So yon ana na ang buluhaton sa Ginoo. Mao na dili lang kay ang pastor nga sekreto lang dito sa opisina nga murag ga-assign ba o sige ikaw sa kuan na wa kay baw ang church. Dapat naagyo'y presentation sa church. Unya, ikaw nga ma-present sa simbahan, you need to remember what you have committed. Hinumduman yun na nimo because you did not respond to people, but you responded to God's call. Nakasabot? Kaya naadiha ang gubat after mga kaigsunan, after sa laying of hands, naadiha ang gubat. Kung sundan na to ang missionary journey ni Apostle Paul, dili anak sayon. Grabe ang struggles, mga kaigsunan. Grabe ang gubat sa ilahang flesh. No? Gubat sa unod. Kay mo, maayo ang yawa. Samok-samukon ang imong unod para maapektuhan ang imong inner person. Amen? So, a missionary should be commended by the church. Na at least nakasabot na taana. So, panlitan na manluod din, mangita kaglaing simbahan dito para i-send out ka, daghan na rabata. Wato na natong judgment sa Ginoo ana mga igsoon. It is never correct. Number 3, committed to the mission. Once nga naa na ka diha sa mission, dapat committed ka. Dapat imo nang pakamatyan mga kaigsunan kay
gikuan gud ka, gitawag ka, primero. Unya, gi-commend ka sa simbahan. Then, gi-send out ka sa church. So, pag abot ni mo dito, you need to remember that and be committed to that kanang mission, mga igsoon. So, the true missionaries obey God's call and go forth with faith. Nilakaw siya with faith. Pasabutan ng ni go with faith, dili ni go according sa sud sa bulsa. Kay ang pagtuo dili masud sa bulsa. Ang pagtuo naa sa imuhang kinabuhi gyud, naka-built-in gyud na siya ang imong faith. Nasabtan? So kanang nilakaw diha sa pagtuo, wala na naniguro mga igsoon nga kinahanglan igadto nako dito, siguradong buhi gyud ko. Labi na gyud mulakaw ka sa misyon nga naa kay anak. Naay mangiskwela, no? Daghang ba ang mga ngaon. Unya gibiyaan nimo imong comfort zone kay nibalhin kag lugar nga bag-o ka dito, unya mo start kag work o di na lalim mga igsoon. Ang imong gikinahanglan diha pagtuo. Og ang matag usa katawo nga kuyog nimo nga nangadto anang lugara, dapat naay same faith with you. No? Dapat same ang faith. Dili ka nang magsige og kanang remember sa ilahang gigikanan, unya i-compare sa ilang present. Di ba ka na mahimong the same? Di ba? Kana bitong mularga mo niya, mangita mo og kanang transient house or mangita mo og kanang hotel or kanang og asa mo mga tulog, it cannot compare to your room. Bisag unsa pa na kanindot ang ilaha mga kuan diha, di gyud nakakumpara sa imong kagalingong bed. Nakasabot mo? Oh, laliman ka, waka kay bawg, basig nay uhipan sa ilaw ani. Kay ba maka sa imong bed nga kung na magay uhipan migo naman na nimo. Nakaila naman. Di na mangunay. Lahi gyud ni ang imong confidence ba nga matuog ka. So ingon ana ka importante mga kaigsunan ang commitment. So, para mulig-on ang imong commitment, lig-una ang imong faith. Kay mao nay fuel sa imong commitment. Okay? In Acts 13:3, atong balikan. Ingos Bible, and when they had fasted, ang una nilang gibuhat, fasting. And sunod nilang gibuhat, prayed. Sunod, and laid their hands on them before gisend. They sent them away. Unsa may gilig-on nila ani? Pagtuo. Unsa may gilig-on nimo sa imuhang pagfasting? Pagtuo. Unsay gilig-on sa pagampo? Pagtuo. Unsa may gilig-on sa diyang gilayhans ka? Pagtuo. Para inig-abot nimo dito sa lugar diin ka gipaadto sa Ginoo, committed ka. Committed ka sa misyon. So mo na importante kaayo masabtan nato mga igsoon ang proseso sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. And no wonder bisag kung sao pa na nimong away ang pastor, bisag kung sao pa na og kanang pag-persecute ang mga pastor, nagpabilin yun gyapon. Mana, it's a common story and picture in the eyes of people nga lisod ang kinabuhi sa pastor kay nag-encourage nga daghan kayong tig-discourage. Di ba? Naad sa giatubang, tig-discourage. Naapod sa luyo, mga tig-discourage. Ingon na ba? Pero ang pastor, wala siya laing destinasyon sa iyang kinabuhi, kundi musunod sa unsay tawag sa Ginoo. Mao na siya commitment mga igsoon. We should be committed to the mission that God gave to us. So kanon, as a church, unsa man nga mission gihatag sa Ginoo, walay lain kundi Great Commission. Be committed. Dapat committed ka. Dapat imo nang i-feed ang imong self unsay makapalig-on sa pagtuo. The Word of God.
Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Liguna, sigig basa sa Bible, tumana ang gisulti sa Bible, para mutlik-on ang imong pagtuo mga kaigsunan, nga sa dihang ikaw ni simba ka, nagkuha kag information, instruction, o palig-on sa imong Kristohanong kinabuhi, when you go, nakasabot ka that you are a missionary out there. Dapat naa kay sultian sa pulong sa Ginoo. Now, nakanindot ani atong gibuhat diri, kay tent making man naatay point of contact, which is business. Point of contact so that we could approach people. Mo na atong gamiton sa dihang mo accept sila sa imong gi-offer nila, then you have the reason to go back and share to him and guide him how to do the business. O sa may tawag na to ana, para makuha nimo ang iyang trust. So, gitawag sa nato biblically, daro mga igsoon, daro. Daruha usa, sa di pa nimo tamnan, sa liso nga perti ka, importante, which is the gospel. Gitabangan nimo siya sa iyahang kinabuhi, giatagan nimo siya sa panginabuhi nga kanang malipay gyud siya, unya sunod, imo siyang gitagaan sa kinabuhi nga mas malipay siya, which is the new life. O, wag gyud tawo mga igsoon nga magbasol ngano nagkaila mo. Kung ingon ana ang atong buhaton. Nakuha. So pagtuo lig-unon, Romans chapter 10. In Romans chapter 10, mga igsoon, 13 to 15. 13 to 15, ingon sa Bible, mo ni siya ang proseso mga kaigsunan, na I mission, na I need sa kalibutan, nakakita ang Ginoo, siya ay naghimo sa process, kita mao'y iyahang gitawag, tanawa o sinitabo diri, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Na ay problema, the fall of man. Maimpirno ang mga tao kung dili sila maluwas. So, solution, gipakita sa Ginoo na ay solution. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, ano ang susunod nga verse? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So naay solusyon, but ginahanglan pa iwali. Muna nga mando si Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Naay wali, dapat may tabo, mga kaigsunan. So importante ang preacher, ani nga solusyon. Dapat naagi mo wali. And that is why, in the church, mga kaigsunan, matag-usa nato, dapat ato gyud i-prepare atong kaugalingon, i-train nato atong kaugalingon na makahibalo gyud ta mo share aning gospel. Matag-usa mo na discipleship gyud. Kay the more nimo ibutang imong kaugalingon diha sa ministry sa ebanghelyo mga kaigsunan, the more nga mo grow imong spiritual life. Ug the more ka mahimong blessed sa imong kinabuhi. In verse number 15, ingon sa Bible, mga igsoon, and how shall they preach except they be sent? So nakita ninyo nganong naay church? Mao nang Ginoo, siya kabaw gyud siya tanan, iya man ning buluhaton. As it is written, nawa, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So ato ning tukion gamay mga kaigsunan kaning giingon diri sa Bible that how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Unsa nga beautiful? Physical? Tanawa ko na mga tila ng sigig pamisit mga kaigsunan dito, siglakaw, labi nagbukid na ila. Makaingon ba ta ka beautiful sa imong feet? Mga igsoon, ang beautiful diha, your steps are set by God. That's how beautiful are the feet of them that preach the good tidings of God.
Kay ang ilang steps gi-prepare sa Ginoo mga igsoon. Walay usik nga panahon. Walay gipadulngan nga kadautan. Kadaugan ang gipadulngan sa kinabuhi. How beautiful! Ang imong mga lakaw, ang imong lakang sa kinabuhi. Sure ka. Nindot siya. No, victorious ka. O, di ba na nindot? Makaingon ta ka beautiful sa kinabuhi. Pagka ninduta, daghan kay mga artista, mga kaigsuonan, kasagaran nila, nabilong sila ka ng mga nindot nga mga balay, nga worth 100 million, ingon na, gipakita ang ilang balay dito, ninduta sa ilang balay, oy. Nindot kaayo. Pero, pasalamat na sa ta, kay ang uban nila, makaibaw ta nga, mga Christian ba? No? Ang ilang pagpasalamat tuwa sa Ginoo, unya, nakuha to nila, sukad nga sila, nagkikuyog sa Ginoo, apil ang Ginoo sa ilang testimony ba? Sumalipay ta na, mga igsuon kita na ata sa simbahan, nangalagad tas Ginoo, kita mo gikulatag ayo sa yawa, para di ta makaangkon, anang mga butanga, para himayaon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay, unsa kanindot, mga igsuon, kung ang imong kinabuhi, maka-reflect ang mga tao, nga tanawa na siya nangalagad sa Ginoo, tanawa iyang kinabuhi, malipayo. Gihimo nimo ang imuhang lugar nga venue para sa mga kalag. Kanindot ana. Di ba? Maghimo ka, naakay mga ministry nga like, maghimo ka og kanang sampurado baron, ipakaon nimo sa mga kanang gigutom. O kanindot naman ana mga igsuon. Gigamit nimo imong resources, ang imuhang kanang facility, gigamit nimo para sa ebanghelyo. Amo nagtinuod na nga panalangin. Ug walay limit ang panalangin ana mga igsoon. So preachers are sent to proclaim the gospel. Walay lain ha, to proclaim the gospel. In Acts chapter 20, Acts 20 verse number 24. Ang gipasabot diri, Paul's life was dedicated to finish his course. Gipadala man siya, gipili man siya, special mission, siya mismo sa iyang kaugalingon. Importante kayo mga kaigsunan, ang commitment ni Apostle Paul. Ang iyaha is he was determined to finish his course. In verse number 24, ingon sa Bible, but none of these things move me. O sa may iyang gipasabot, persecutions, problems, no, daghan mga mupakgang, no? Number one na diha ang yawa mga igsoon, mugamit og mga tao, mugamit og mga circumstances. Mupugong. Ingon si Apostle Paul, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, kay diha ta kasagaran muhunong. Kung ato lang gitagaag, mas dakog value ang atong kaugalingon. Nga moingon na yun ta, kaluoy po nako. Kay inigsugod sa ministry, mga kaigsunan, ikay hakot, ikay limpyo, ikay hipos. No? Ikay sunglid, ikay duyog. Ikaw tanan. Nya pagkahuman, mamiya ra ang mga tao, kaya mo sila kaybaw. Mamiya ra sila, nya ikaw nagpabiling kapoy na kadaan, nya ikaw man gibiyaan ka nga kapoy, unya daghan pa kayo buhatonon. If you are not committed, you will quit. Mawita na sa dihang murag munindot na ang dagan sa simbahan, uy, i-consider na nimo ang labor ana nga pastor. Dili kay abi kay nindot na kayo, ay kay pastor, uy, kay bawa ka ni kuyo ka na sa pagsugod. Unya ma-jealous ka sa kanindot sa sitwasyon sa kinabuhi sa imong pastor. Di ba? Dapat magani, paninduton pa nato ang kinabuhi ni pastor, kay grabe na iya kung wa ni siya nagsakripisyo sa iyang panahon, sa iyang kinabuhi, di ta maabtan ani sa kuwan. Di ta mahimong partaker sa iyang panalangin. Kay mo ba yan ay mahitabo, ang panalangin ihatag sa Ginoo, tanawa pila kabuk partaker sa panalangin ni Apostle Paul. Apil ta. Tungod sa iyang pagpangalagan, partaker ta sa iyang panalangin. Muna, tanan mga membro sa kasimbahanan, partaker mo sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa man of God, muna nga, kamo na'y bahala, magunahuna mga kaigsunan, uy, ato nang iampo atong pastor. Di kay pabugatan na hinuon.
ato ni siyang iserve. Mabitan na ang uban kanang mga simbahan. Muanha sila sa church kay motabang sila unsay trabaho unon sa balay sa pastor. Ana, di man ako di ko manugo ana mga kaigsunan. Pero naara ka ba? Naa ka diha kay willing ka mo do. Pagkaninduta ana. Pero ako careful na jud kay ko ana, di jud ko manugo basta personal na. Di ko manugo. Unya as much as possible kanang badlungon ta ka nga ayaw lang kay basig diha maka-take place ang yawa ba. No nga mura na ka na kong giulipon. Mo na gilikayan ako mga igsoon. Pero maunay gipambuhat sa mga ubang mga membro. Tungod sa ilang kalipay ba? Tungod sa ilang kalipay nga naa sila'y pastor nga nag-guide nila sa kamatuoran, nakakita sila sa kaluwasan, nakakita silang opportunity sa pagpangalagan sa Ginoo, ang ilang kalipay gipakita nila pinaagi sa pag-serve nila sa panginahanglan sa man of God. Mauna nga tanan nga mga importante nga kanang like birthday, anniversary, ang mga membro nga nauna. Usaw na to pagpakita atong gratitude sa atong man of God. Mao na gibuhat sa mga kasimbahanan. Mo kuningon ninyo, buhatan na ninyo kung wa sa inyong kasing-kasing kay di magyapon na kopya-kopya mo. Di ba? So, channel of blessing ang man of God. Maapektuhan sa panalangin ang mga katawhan. When we obey the word of God. Si Apostle Paul, ingon siya diri, I count my life dear unto myself. Wala na niya gi-consider ang iyang kaugalingon. So that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Away ang trabaho ha? The gospel. The grace of God. So, para mahimo niya nga malipayon, wala niya gi-consider iyang kaugalingon. Muna, bisag kapoy na kayo, malipayon gyapon siya. Kay wa man niya gihatagan og mas higher value ang iyang self compared to the ministry. Kanusa mahimong di malipayon ang Kristohanon kung maghinilas na ta mga kaigsuonan. Ha? Kinsa gud ko, professional gud ko niya. Ing anion akong palakpon ako niya bisag kung saan na mo reklamo ba? Sugo-sugoon na ta? Niya, singgitan pa ta inigwali? Bagay, so, when it comes to the ministry, walay earthly rank nga pwede nimong ipahambog nga ingon ani ka. Kaya according ni Apostle Paul, sa iyahang congregation nga gisultian, walay makalabaw sa akong achievement. But tanawag unsay attitude ni Apostle Paul towards ministry. Di ba? So meaning, sa teaching ni Apostle Paul, kaning mga earthly achievements nato, according sa iyahang preaching, dung. Unsay value na? Basura na, itago pa, ngaway makakita. Pero tanawa ng atong mga dung, gipangbitay nato sa bungbong. Taguin as baul, oy. Taguin na dito sa imong kaban. No, ayon nag-ibandalya diha mga igsoon unya imo pang kuan nga sa dihang mo testimony naka ay suwat ni ngan I am a former daghan kay mga ranggo nimo bisan mga former i-appeal pa nimo. Di ba? And I am the chairman of the ingon ana niya wala man ni kaon nag 10 minutos sa imong pagpaila sa imong kaugalingon. Nya before pa kamo istorya. Monay style sa kalibutan. But when you preach the word of God, ayon nag-isulti di oy nga ako PhD ko. Ala, kumplituhan na lang na. No? Nag-DVD ko, nag-VHS, nag-CD. Ala, tanan, hutda. Dili na nagikinahanglan. Si Apostle Paul ni Barug mga kaigsunan nga walay laing dala kundili gahom ra sa Ginoo.
niwali sa bisan unsang klaseng mga tao, mga igsoon. Mga dagkog ranggo ug way ranggo. Parihara na sila nanginanglan og mensahe sa kaluwasan. So ang dedication ni Apostle Paul is to finish his course. What is our dedication? Unsa may dedication nato ani sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo? Let me close with this, mga igsoon. Paul's missionary journey shows us that God calls, siya mo tawag, the church confirms. Okay, ang church mo may mo send out. And the servant nga maoy ipadala commits. So naay commitment dapat kagidala-dala nimo sa imong paglakaw. Missions are not man-made plans, but spirit-led obedience. So upon going, sugod diri sa nagpadala ang church, gasunod sa proseso sa kabubuton sa Ginoo. Ang gipadala, gabaon-baon mga igsoon sa kabubuton sa Ginoo and being committed to that mission nga iya gyud nagbuhaton sa dihang moabot siya didto sa mission field. Mana si Apostle Paul, wala siya giusikan nga panahon mga kaigsunan. Makita nato ang result. Makita nato ang result. Unya, the way he execute the mission, freedom. Nagi freedom gyud mang iyahang gi-secure sa iyang kinabuhi ba nga wala gyud makapugong niya, walay naghigot niya ba. Kay mo man ay usahay nga ang mga pastor mawad ang nag-freedom because of the gitawag nato mga kaigsunan og kanang fellowship. So tungod sa fellowship, kinahanglan uniform tag unsay buhaton nato, bawal ni buhaton, bawal na kinsa na may nagbuot sa simbahan? God or the fellowship? Ang fellowship mga igsoon is under na siya, ang iyang power under na sa church. Kay ang church mao'y dapat nagkupot sa fellowship. Pero church, unya ibabaw, fellowship, uy, naunsa naman eh. Kaya ang process sa authority ana, God, pastor, people. Wala may lain diha. So ang fellowship niingon nga mao ni atong buhaton, niya ang Ginoo niingon nga mao ni sa adlaw sa Domingo ayaw gyud ninyo gilabti unya ang fellowship magkipundok man sa panahon sa Domingo. Mao na diha. Mao na nga dili na mainsakto mga igsoon ang atong lakaw sa pagpangalagad. So focus ta. Focus ta. So ang atong mentor is Apostle Paul and he is intent making a kind of ministry. So be it, mo na ato ang sundon sa grasya sa Ginoo mga igsoon, ato na gyud nagtumanon, focus on the gospel. Makakita ka, makasabot ka, importante gyud ining tent making. Focus on the gospel. Tools ang kwarta, tools. That is not your life. Our life is in the hand of God. Money is not our life. It is a tool that we could reach out people. A tool that you could provide to your own family para dili sila manunglo sa ministry. Kay lisod kaayo nga itunglo na ministry kay ang imong mga anak wala nakatilaw sa kanabitong karuhay sa kinabuhi tungod kay ang ila nakita nimo sige na lang kag simbahan ingon si pastor, ingon ang Ginoo, ingon niya ikaw man ang ilang kinabuhi balisod kaayo. Kaya ako di man jud kumutuo nga kung mutuman ka sa Ginoo, di ka niya panalanginan. Dili gyud kumutuo ana mga kaigsunan. Di gyud bakakon ang Ginoo nga nagtawag nako. Amen. So mo na siya nga portion sa missionary, sa pagka-missionary ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi mga igsoon o ginaot pa nga kani nga principle nga nakatunan nato. Ato ning hinumduman. Gitawag siya sa espiritu. Gi-commend siya sa church. Unya committed siya sa mission. O kana mo'y atong dadon sa atong pagpangalaga sa Ginoo, pasalamat gyud ta Lord, salamat gyud kaayo sa imong pagpatin-aw aning buluhaton. No? Sundon ra gyud nato unsay kabubuton sa Ginoo. Every head bow,
Every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, nagpasalamat kami sa imuhang nga presensya sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa pagtawag nimo sa matag usa para intriguhan nimo sa buluhaton. Nga walay tao, Lord, walay tao nga makahimo ani by themselves para ilang buhaton isip usa ka panginabuhi kay dili gyud ni panginabuhi ang buluhaton kundili mabuhi mi diri tungod kay among gibuhat ang imong kabubuton. It is being promised by you, O Lord, that you will provide all our needs. But our motive, our intention should be to accomplish the Great Commission. So thank you so much sa mga pamaagi nga imong gitudlo kanamo regarding sa pagbuhat ni Apostle Paul sa iyahang mission nga which is tent making, and please help us, Lord, to do it right. Nga dili namo mahimo ang lahi nga klase nga tent making, kundili ma-focus gyud ang among kaugalingon diha sa kalag, diha sa paghimo og disciple, dili sa paghimo og kwarta. Salamat kay Lord sa kahigayunan sa altar call, and please bless your people to kneel down before you tonight to pray kung unsa may ilang mga responses kabahin sa message nga imong gihatag. And thank you so much, O God, for this opportunity. Let this be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, guys.